Matalim na nakatingin si Art sa babaeng nasa harapan niya. Umiiyak ito pero wala siyang maramdamang awa. Alam niya ang dahilan kung bakit ito naroon sa opisina niya. Parang awa mo na, anak, iurong mo na ang demanda. Hindi naman siguro sinasadya ni Clarence ang ginawa niya. Alam mo namang malaki ang inggit niya sa iyo eh. Patawarin mo na siya. Magkapatid kayo kaya hindi mo siya dapat tratuhin ng ganito. Umiiyak na wika nito na ikinaismid niya. Nakasaliko pa mga braso niya habang may iritasyong nakatingin sa babae. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ano ka mo? Anak? Kapatid? Matagal nang patay ang ina ko. Para sa akin, wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Kaya wala kang karapatan na tawagin akong anak. Isa pa, wala akong kapatid. Lumunok siya at puno ng talim ang mga mata na tumitig dito. Malaki ang kasalanan sa akin ng anak mo. Hindi pa sapat sa akin ang balian lang siya ng buto at makulong pagkatapos. Nangingibabaw sa akin ang kagustuhan na patayin na lang siya. Nahinto ito sa pag-iyak at may takot siyang tiningnan. Tumayo siya at lumapit sa kinauupuan nito. Pumwesto siya sa likuran nito at nakaigting ang panga at binulungan. Ito ang tatandaan mo. Kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi ko siya papatawarin. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagpasok sa bahay ko. Pagtatangkang gasahain ng asawa ko. Pinaglabas ko na ang ginawa niyang pagnanakaw sa akin noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko mapapalagpas ang ginawa niya. Maringing salita niya bago tumayo at iwan ito. Walang karapatan ng sinumang mga kamag-anak nito ang makagamit ng awa mula sa kanya. Wala. Dahil ni minsan hindi rin siya nabigyan ng gaanong pagkakataon sa buhay niya. Hindi na siya ang batang si Art. Noon na walang ibang ginawa kundi ang manlimos ng pagmamahal sa mga taong ang iniisip lang ay ang mga sarili nila. Si Rosella na ang buhay niya ngayon. At kahit maubos pa ang lahat ng yaman niya, handa siyang gawin ng lahat maprotektahan lang ito sa kahit anumang paraan. Dahil ganun siya pinalaki ng kanyang ama. Ipaglaban at protektahan ang taong mahal mo. Alam niyang ipinaglaban din ng ama niya ang relasyon nito sa kanyang ina. Pero ang ina niya mismo ang lumayo. At hindi lang ang ama niya ang iniwan nito, maging siya din. Hindi niya kinikilalang kapatid ang mga anak ng kanyang ina sa pangalawang asawa nito. At para sa kanya ay wala na din siyang magulang. Mga kamag-anak na kikilalanin maliban sa pinsan at lola niya. Kaya naman walang karapatan ng babaeng yun na makaawa sa kanya. Hindi rin siya marunong maawa kung asawa niya ang pinag-uusapan, Papa Dudong. Pwedeng gawin ng kahit sino ang anumang pag-atake laban sa kanya. Kalabanin na siya at kamuhian ng kahit na sinong tao, pero maninindigan siya. Dahil hindi niya pinakasalan ang asawa niya para lang hayaan saktan ng iba. Mahal niya si Rosella at handa siyang pumatay para lang sa asawa niya, kahit anak pa ng kanyang ina. Samantala, pababa si Rosella na hagdan na makita niya si Ate Ray. Ang pinsan ni Art na nakatatanda namang kapatid ni Roan. Palabas ito ng kusina at na makita siya ay biglang umarliwalas ang mukha nito. Siya naman ay lihim na napangiwi. Tila may idea na siya na sa nakikita niyang ngiti nito. Baka pagsukatin na naman siya ng damit. Finally, nagising ka na din. Halika, sweetie. May bago akong tinahing damit kagabi. Sigurado akong babagay yun sa'yo.
Malapad na ngiting nito matapos ay mabilis na lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi nga siya nagkakamali. Nagpatinuod na lamang siya nang dalhin siya nito sa sala. Oh, sweetie, I'm super excited na. Puno ng saya ang mukha nito habang pumapalakpak pa at nakangiti sa kanya. Napatingin siya sa mesa at nakita niya roon ang mga nakapatong na malalaking paper bag. Nilapitan yun ni Ate Ray at isa-isang inilabas. Gusto niyang tumutol sa gagawin nito dahil unang-una hindi talaga siya sanay na nagsusuot ng mga mamahaling damit. Kahit pa nga, pulos mamahalin din ang mga damit niya. Galing sa asawa niya at kay Lola Sena ang mga damit niya sa closet. Pero hindi rin naman niya lahat na isusuot. Sa katunayan, palihim pa siyang nagpapabili ng damit kay Manang sa tuwing namimili ito sa palengke. Sinusuot lang niya ang mga damit sa closet niya kapag aalis siya at kapag pumapasyal sila ni Art. Pero kung kakulkulahin niya, ilang beses pa lang naman siyang lumalabas ng bahay kasama si Art at kung minsan si Roan at Lola Sena niya. Para sa kanya, hindi niya bagay ang nagsusuot ng mga mamahalin sa katawan. Sadyang mapilit lang si Roan at Lola Sena niya. Pagdating naman kay Art, kahit anong isuot niya ay ayos lang. Tagusan naman kasi ito kung tumingin sa kanya eh. Kaya naguguluhan talaga siya kung bakit gustong-gusto siyang kuning modelo ni Ate Ray. Napabuga siya ng hangin nang mapatingin sa masaya pa ding mukha ng babae. Panay ang pakita sa kanya nito ng mga damit na inilalabas nito sa paper bag. Umiti na lang din siya pero sa isip niya gusto na lang niyang pumanik at magkulong sa silid nila ng kanyang asawa. Sa totoo lang, nung una niyang nakita si Ate Ray, hindi talaga siya makapaniwala na pinsan ito ni Art. Nakita na kasi niya ito noon sa kanilang kusina habang malambing na nakayakap sa asawa niya. Akala talaga niya babae ito ni Art. Kasi naman, Honey ang tawag nito sa asawa niya. Pero kalaunan nasanay na lang siya. Sadyang malambing lang talaga itong pinsan nito. Sa katunayan, pati sa kanya malambing din ito. Napakabait pa. Panay pa nga ang halik nito at yakap nito sa kanya nang ipakilala sila ni Art sa isa't isa. Mabait din ito at maganda. Yun nga lang, gaya ng sabi niya, masyado talaga itong makulit at panay ang kumbinsi sa kanya na magmodelo. Nagtatrabaho yun bilang fashion designer. At siya ang gusto niyong magsuot ng mga damit na tinahin nito. Oh, ito sweetie, sukatin mo na dali, bilis. Tiyak na babagay ito sa'yo. Soft cup, baby doll, chimis and G-string tong. In-order ko pa yan sa sikat na online shop sa bansa. Barin mo na lang ang mga panloob mo. Itong G-string lang ang ipalit mo. Napabalik siya sa wisyo nang lapitan siya nito at iumang sa kanya ang damit. Gusto ulit niya mapangiwi ng ilantad nito ang kabuuan ng damit. Isa yung manipis na lingerie at hindi pa siya nakapagsuot noon kahit minsan. Kahit nga binilhan din siya ng mga ganon ni Lola Sena, masyadong manipis yun. At may pares pa ng G-string tong. Mas lalo siyang napangawi na mahawakan yun. Mahina siyang itinulak ni Ate Ray paakyat ng hagdan. O sige na, sa taas mo na isukat yan. Tapos baba ka na lang dito kapag nasuot mo na ha. Abangan ko na lang si Roan. Pinabitbit ko kasi sa kanya yung mga gown na tinahi ko para sa'yo. Nakangitin, sabi nito habang inaakay siya palapit sa hagdan. Gusto sana niyang tumanggi pero hindi na niya magawang makapagsalita dahil iniwan na din siya nito at bumalik muli sa sala. Siya ay naiwan na lang sa paanan ng hagdan at dahil hindi naman siya makaiwas, nagdesisyon na lang siyang sakyan ang gusto ni Ate Ray. Umakyat na siya sa hagdan at namarating niya ang kwarto nila ng asawa, agad niyang hinubad ang suot na bestida. Pero hindi siya nag-abalang isuot ang G-string tong. Alanganin pa siyang isuot yun. Ang damit na hawak na mabistahan ulit niya ang kabubuan yun.
kaya makita ang kaluluwa ko dito? Mabuti na lang talaga at wala sa mga oras na yun ang asawa niya. Umiling-iling siya at napangiwi na lang habang isinusuot ang lingerie. Nang masuot niya yon, Papa Dudong, lumapit siya sa malaking salamin na nasa gilid ng closet ni Art at tiningnan doon ang sarili. Nang makita niya ang sarili, hindi niya maiwasang pamulahan ang muka. Kitang-kita ang guhit sa kanyang harapan. At ang legs niya ay litaw na litaw din. Hindi man lang umabot sa kalahati ng hita niya. Maiksing-maiksi yun at manipis din kaya halata ang suot niyang panloob. Oh, bagay sa'yo. Napasinghap siya sa gulat na marinig ang tinig ng asawa. Nakasandal ito sa nakapilid na pinto habang nakapamulsa sa suot nitong pantalon. Nakagat niya ang ibabang labi habang namumulat. Nahihiyang tumingin dito mula sa salamin. Oh my, lalamunin na lang sana niya ng lupa. Nakaramdam siya ng kaba nang dahan-dahan siya nitong lapitan. Pumwesto ito sa likuran niya. Nakaharap pa din siya sa salamin, Papa Dudong. Pigil niya ang paghinga nang umangat ang kamay nito sa balikat niya. Matiim itong nakatingin sa kanya habang inilalapat ang labi ng kanang balikat niya. Sa kanang balikat niya. Tinitigan niya ito sa kabila ng kaba. How are you, baby? Tanong nito habang umaangat ang labi patungo sa leeg niya. Paakyat sa kanyang tenga. Hindi siya makasagot, Papa Dudong, dahil ang atensyon niya ay nasa kiliting na idudulot sa kanya ng halik nito. Gumalaw ang ulo niya pero hindi para umiwas sa asawa, kundi bigyan pa ito ng laya na ipagpatuloy ang ginagawa. Malalim ang paghinga niya habang dinadama ang bawat mumunting halik na ibinibigay sa kanya ng asawa. Mariin siyang napapikit at mahinang nakaramdam ng pagdila ni Art sa gilid ng tenga niya. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Naidilat niya ang mga mata nang bulungan siya ni Art. Tumingin ito sa kanya mula sa salamin. Pero mas gusto kong wala kang damit eh. Anito sa paos at nangaakit na tinig na ikinalunok niya. Dahan-dahan siya nitong pinihit paharap. Nakagat niya ang ibabang labi ng tingnan nito. Ang kanyang harapan. Habang hanggang sa legs niya, kitang-kita niya ang biglang pagbabago ng aura nito. Tumingin ito sa kanya nang may kunot sa noo. Sino ang nabigay sa iyo ng damit na yan? Binili mo ba yan? Hindi ka naman nagpapaalam sa akin ng alis ng bahay ah. Sunod-sunod nito ang tanong na ikinalunok niya. Alam niya magagalit ito kung malalaman nito na galing yon kay Ate Ray. Pero hindi rin naman niya pwede siya magsinunghaling. Alam ni Art na hindi siya nagsusuot ng ganun. Mas gusto pa niya ang magkapernong pajama kaysa sa isang lingerie na katulad nun. At lalong hindi niya ipagsasinunghaling ang binili niya yun. Dahil hindi naman siya basta-basta lumalabas ng bahay at hindi nalalaman ng asawa. At wala din naman siyang balak kung ganun lang din ang bibilihin. Lumunok siya at malalim na napabuntong hininga. Tumingin siya dito bago magsalita. Kay Ate Ray, mahinang usal niya na ikinaigting ng panga nito. Nagulat siya nang bigla na lang itong magmura. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng silid nila. Ano? Hahabulin sana niya ito nang huminto ito at may pagbabanta siyang tiningnan. Naumid na lang niya na ang dila at hindi na sinubukang gumalaw. Tama ba naman kasi na lumabas na gano'n ang suot si Rosel? Lihim niyang kinutusan ang sarili. Nakalabas na ng asawa niya nang marinig niyang malakas na pagtawag sa pinsan nito. Rian! Ano naman ang balak mo sa asawa ko? Sinabi ko na sa yung hindi ako pumapayag sa gusto mo, di ba? Gusto mo bang hindi na kita
pahintulutan na pumasok dito sa bahay ko. Napangiwi na lang siya dahil sa narinig niyang paninermo ni Art sa pinsan nito. Habang ang huli ay malambing lang ang sumasagot ang asawa niya. Napabuga na lang siya ng hangin at sinimulang tanggalin ang suot niya. Baka magalit palalo si Art kung hindi pa niya yun huhubarin. Susuot na sana niya ang bestida niya nang biglang pumasok sa kwarto ang asawa niya. Napasinghap ulit siya dahil sa labis na gulat. Pero hindi man lang yun pinansin ni Art. Dahil nakatuon lang ang atensyon nito sa katawan niya na natatakpan lang ng pares ng bikini. Narinig niya ang pagsara nito ng pinto at paglock nun. Humakbang ito palapit sa kanatatayuan niya habang dahan-dahan nagtatanggal ng suot nitong pantaas. Gusto kita, baby. Napalunok siya at hindi nagawa pang makahakbang nang hilahin siya ni Art papalapit sa katawan nito. Matapos nun, sinunggaban siya ito ng halik sa labi at impit niyang naramdaman ang masarap na pakiramdam. Itinias ni Art ang kamay niya papunta sa batok nito. Kumapit naman siya ron. Naramdaman niya ang paghawak nito sa bewang niya. Humigpit ang kapit niya sa batok nito. Hawak nito ang isang binti niya at ipinalibot yun sa bewang nito para hindi siya mahulog. Ikinawit pa nito dito ang isa pa niyang binti. Sinalo naman nito ang upo niya. Magkadikit na ang katawan nila. Patuloy pa ding magkahina ang mga labi nila pero walang pakialam si Art kung kinakapos man sila ng paghinga. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya habang marahan naglalakad. Naramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa kama, senyales na nahihiga siya nito. Dumistansya ito saglit sa kanya at sinimulang halikan ang leeg niya. Ang kamay nito ay marahang humahaplo sa katawan niya. Art! Tawag niya sa pangalan ng kanyang asawa na maramdaman niya ang mainit nitong palad sa ibaba ng kanyang puson. Alam niya ang pakay nito pero walang pagtutol sa isip niya. Sabik siya sa susunod nitong gagawin. Gusto niya ang ginagawa nitong paghaplo sa katawan niya kaya walang dahilan para tumutol. Isa pa, gusto ulit niya maramdaman ang pag-angking sa kanya ni Art at ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Wala siyang pakialam kahit dama pa niya ang kasabikan ni Art. At ang pagiging agresibo nito o kilos nito dahil ang tanging nasa isip lang niya ay ang pag-angkin sa kanya ng asawa. Kaya ibinigay niya ang buong atensyon niya at ritmo at galaw na gusto nito. Itutuloy. Hi mga kadudong! Nagustuhan niyo ba ang part na ito? Kung napadaan ka lang sa channel na to, baka naman please, isang subscribe naman dyan oh. Pindutin mo na please. So paano? See you sa next episode ah. Bye!